Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Luis. Taong 1990. Probinsya ng Siquijor. Nang mga panahong yun, isang estudyante sa sikat na universidad sa Maynila itong si Luis. Pinalaki ng mga magulang na nasusunod ang luho kaya medyo may kagaspangan ng ugali. Kaya dahil dito, nagkaroon siya ng kakaibang karanasan na lubusang nakapagpabago ng pagtrato sa ibang tao. Kilalang kilala si Luis sa kanilang lugar bilang isang delinkwente. Madalas nasasangkot sa mga gulo at talagang walang respeto sa mga nakakatanda. Nagsimula ang pagbabago sa pagkatao nang minsan siyang makulong. Nasangkot ang binata sa isang away. At nang malaman ito ng ama, hindi na nito napigilan pa ang galit. Habang nasa loob ng kulungan, Talaga namang hindi ka na magtitino, Luis, no? Wala na ako magagawa pa para sa'yo. Kaya manigas ka dyan sa loob ng kulungan. Paglayang paglaya mo, ipapahatid kita sa probinsya at doon ka manirahan sa mga lolo at lola mo. Tignan natin kung hindi ka pa magtino. wika ni Tatay Ramon sa Bayales. Sanay na si Luis sa ganitong eksena. Hindi nakukumpleto ang isang linggo nang hindi nasasangkot sa gulo ang binata at hindi na si sermona ng ama. Ulila na sa ina itong si Luis at nag-iisang anak. Masasabing kulang sa atensyon ng magulang ang binata dahil palaging wala ang ama. Gawa ng ito ang nag-aasikaso ng mga negosyo sa ibang bansa. Makalipas ang ilang araw, pinalaya din naman si Luis. Wala namang nagsampa ng kaso sa mga taong naagrabyado. Nung araw ding yon, sinundo siya ng ama at nilipad papunta sa probinsya ng Siquijor. Dad naman, anong gagawin ko dito sa probinsya? Nakakainis naman. Ayoko dito. Mas mabuti pang hinayaan nyo na lang ako doon sa kulungan wika ni Luis. Ngunit hindi na siya pinansin pa ng ama. At habang nasa daan papunta sa tahanan ng mga lolo at lola, napapansin ng binata ang magandang tanawin sa paligid. Tila biglang nagbago ang modo ni Luis. Nanatili itong tahimik sa buong 2 oras na biyahe. Hanggang sa huminto ang kanilang sasakyan sa isang bahay na gawa sa kahoy. Makaluma na ang disenyo nito, na parang gawa pa noong panahon ng mga Kastila. May 2 palapag ang tahanan na yun at yari sa pinagtagpi-tagping kapis ang mga bintana. Napalunok si Luis. Kung pagmamasdan mo ang tahanan, parang maihahalin tulad mo ito sa mga nakakatakot na pelikula. Dad naman, wala po bang mga multo dyan? Nakakatakot po yung itsura wika ni Luis. Ngumiti lamang ang ama at pabirong tumugon. Wala. Wala namang bulto dyan. Engkanto meron. Kaya umayos ka kung ayaw mong manuno at lumaki ang ano mo. Tugon ng ama. Napakamot na lamang ng ulo si Luis sa sinabi nito. Sa kabila ng pagiging istrikto ng ama, hindi nito maitatago ang walang kapantay na pagmamahal sa anak. Ipinaliwanag ni Tatay Ramon ang dahilan kung bakit gusto niyang tumino si Luis. Unawain mo sana, anak, kung bakit ko ginagawa ito. Hindi ako habang buhay mananatili sa mundo. Paano ka na kapag wala na ako? Kaya pakiusap baguhin mo ang mga pamamaraan mo sa buhay. Magpakatino ka na.
Wika ng ama bago ito tuluyang umalis. Hindi naman sumagot pa si Luis ngunit sa kaloob-looban nito, sumasang-ayon siya sa sinabi ni Tatay Ramon. Sa isip-isip pa ng binata, marahil tama nga ang ama at ang pagpunta sa probinsya ang magiging daan upang maituwid ang kanyang buhay. Bago pa man tumuloy si Mang Ramon ay pinakilala nito kay Luis ang lolo at lola. Laking gulat ng binata dahil kung titignan ng dalawang matanda, halos kasing edad lamang ito ng ama. Alam mo anak, ipinanganak ako ng lola mo sa edad na 15. Maaga silang nagsama ng lolo mo eh. Dahil na din sa tradisyon ng kani-kanilang mga angkan. Wika ni Tatay Ramon. Ipinagkasundo kami ng mga magulang namin na po. Pero ang hindi alam ng nanang at tatang ko, matagal na kaming magkasintahan ng lola Kunching mo. Wika ni Lolo Fernan. Oo nga, apo. Tama ang Lolo Fernan mo. Ang akala nga namin hindi kami magkakatuluyan dahil sinabi ng magulang naming may pagkakasundo kami. Pero heto kami ngayon. Kami pala ang ipinagkasundo ng mga magulang namin. Dagdag ni Lola Conching. Naguluhan si Luis sa kwento ng dalawang matanda. Pero nakitawa na lamang ito bilang pagbibigay respeto. May isang bagay ka pang kailangan malamang tungkol sa lolo at lola mo anak. Ang mga angkang pinagmulan nila ay lahi ng mga babaylad. Kapwa malakas na angkan. At ang dahilan kung bakit sila ay pinagkasundo. Para hindi mapunta sa iba ang kakayanang maaari nilang manahin mula sa mga magulang nila. Wika ni Tatay Ramon. Nagulat ang binata dahil hindi makikita sa dalawang matanda ang kanilang kakayanan. Ibig mong sabihin, Dad, mga albularyo sila? Weh, di nga. Birong tugon ni Luis na hindi naman nagustuhan ni Lola Conching. Hinawakan niya ang binata sa kamay. Laking gulat ni Luis. Bigla itong nakaramdam ng kuryente na dumaloy mula sa kamay ng matanda papunta sa kanya. Napatayo ang binata. Nakaramdam ng takot kay Lola Conching. Hindi nagbibiro ang tatay mo, Luis. Halika na't kumain na tayo. Wika ni Lola Conching. Matapos kumain, itinuro ni Lolo Fernan ang silid na tutulugan ng binata. Namangha ito dahil napakalaki noon at puro antik na kagamitan ang nasa loob. Matulog ka na po. At bukas maaga tayong magigising ha. May pupuntahan lang tayo. Wika ni Lolo Fernan. Napatango lamang si Luis bilang pagtugon. Ngunit hindi pa din nawawaglit sa isipan ng ginawa ni Lola Conching. Kinabukasan, madilim pa nang nagising si Luis dahil sa tilaok na manok. Hindi rin ito nakatulog ng maayos. Naninibago ang katawan sa bagong kapaligiran. Pagkalabas ng silid, nakasalubong niya si Lolo Fernan. Inabutan siya nito ng isang tasa ng kape. O eto apo ho. Magkape ka muna ng mainitan niyang sikmura mo. Maglalakad-lakad tayo sa tabing dagat. Pupuntahan natin ang bangkang pangisda ng tatay mo. Wika ni Lolo Fernan sa bayabot ng tasa ng kape. Natuwa naman si Luis dahil gustong-gusto niyang makapunta sa dagat. Alam niyo, Lo, hindi pa talaga ako nakakapunta ng dagat eh. Hindi kasi nagkaroon ng panahon sina Dad sa akin noon. Masyado silang tutok sa mga negosyo namin eh. Tugon ni Luis. Nahalata naman ni Lolo Fernan ang lungkot sa tinig ng binata.
Napagtanto nitong may kakulangan din si Tatay Ramon sa anak. O siya, sige. Kung tapos ka ng magkape, lumakad na tayo para maabutan natin ang pagdaong ng bangka ng tatay mo. Wika ni Lolo Fernan. Pagkarating sa dalampasigan, bumungad kay Luis ang napakagandang sikat ng araw. Napangiti ito habang nakatitig sa malagintong liwanag. Hindi nito namamalayan na unti-unti na pala siyang naglalakad papunta sa tubig. At hindi sinasadyang nakabangga ng isang dalaga. Aray, hindi naman kasi tumitingin sa dinadaanan eh. Wika ng dalaga. Dali-dali naman itong tinulungan ni Luis na makatayo. Pasensya ka na ha. Nagandahan lang kasi ako sa sikat ng araw dito. Hindi tuloy kita napansin. Ako nga pala si Luis. Wika ng binata. Napangiti naman sa kanya ang dalaga habang pinapagpag ang buhangin sa kasuotan. Bakit? Sa pinanggalingan mo ba, walang ganyan? Pabirong wika ni Lena na pinatulan naman ni Luis. Kasi poor building yung sa amin eh. Kaya hindi ko nakikita yung pagsikat at paglubog ng araw. Tugon ni Luis. Habang kumakamot ng ulo. Natawa naman ang dalaga. At iyon ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit lingid sa kalaman ni Luis na ito din pala ang magdudulot ng kanyang kapahamakan. Tuwing umaga, mag-isang nagpupunta si Luis sa dalampasigan upang makipagkita kay Lena. Hanggang sa nalaman ito ni Lolo Fernan at kagad kinausap ang apo. O Luis apo, mukhang nagkakamabutihan na kayo ni Lena. Hindi naman sa minamasama ko ang pagkakaibigan ninyo. Pero papayuhan na kita po ha. Mas mabuti kung lalayo ka na sa kanya. Wika ni Lolo Fernan. Bakit naman po Lolo? Mabait naman po si Lena. Tanong ni Luis. Oo apo, mabait si Lena. Pero ang pamilya niya ay isa sa mga kalaban ng angka ni Lola Kunching mo. Pinatay nila ang nakababatang kapatid ng lola mo. Kaya magpahanggang sa ngayon may halitan pa din ang mga pamilya nila. At hindi maiiwasan na madamay tayo. Kaya hanggat maaari apo, umiwas ka na. Pagpapaliwanag ni Lolo Fernan. Ngunit hindi nakinig si Luis. Patuloy pa rin itong nakipagkita kay Lena. Walang kamalay-malay ang binata na nagsisimula na pala. Ang alitang pilit iniiwasan ni Lolo Fernan. Isang hapon, pagka-uwi ni Luis ng tahanan, kagad siyang sinalubong ni Lolo Fernan. Nagulat ang binata dahil bigla siyang pinagalitan ng matanda. Hindi ka talaga marunong makinig, Luis, no? Tignan mo ngayon ang ginawa mo. Halika, umakyat ka ng bahay at tignan mo kung ano ang naging resulta ng katigasan ng ulo mo. Wika ni Lolo Fernan. Pag-akyat ni Luis sa tahanan, nakita niya ang isang babaeng dinadaluhan ni Nanang Kunching. Teka Lolo, ano po bang nangyari sa kanya? Tanong ni Luis. Pinsan mo ang babaeng yan. At siya ang pinarusahan ng mga kaanak ni Lena dahil sa pakikipagkaibigan mo sa kanya. Kaya ngayon, kung hindi ka pa din makikinig, patuloy na mapapahamak ang mga kamag-anak natin. Tugon ni Lolo Fernan. Ngunit hindi naniniwala si Luis sa sinabi ng matanda. Dali-dali itong tumakbo palabas ng tahanan upang tanungin si Lena. At
At ang malaking pagkakamali ng binata, sumunod pa ito sa mismong tahanan ng dalaga. Pagkarating sa labas ng bakuran, kagad siyang sinalubong ng mga magulang nito. Lakas naman ng loob mong tumapak sa bakurang ko, binatang apo ni Kunching. Hindi mo ba alam na pwede kitang patayin ngayon mismo? Wika ng isang lalaki. Bigla ring nagsalita ang isang babae sa tabi ng lalaki. Talagang hindi kayo titigil hanggat walang nasasaktan. Pilit na kaming lumalayo sa gulo pero heto na naman kayo. Hindi maunawaan ni Luis ang sinasabi ng mga ito. At naliwanagan lamang siya nang lumabas si Lena. Lena, ano bang sinasabi nila? Hindi ko maintindihan yung nangyayari. Tanong ng binata. Kagad namang lumapit sa kanya si Lena at nagpaliwanag. Ang pamilya namin, galit sa lola Kunching mo. Alam kong wala kang kinalaman dito pero hindi nila yun nauunawaan, Luis. Kaya mas makakabuti para sa ating lahat na iwasan na natin ang isa't isa. Tugon ng dalaga. Ngunit patuloy pa ring nagmatigas si Luis. Isa sa pinakakahinaan nito ay ang katigasan ng ulo. Pilit niyang pinaglalaban ng isang bagay kung alam niyang nasa tama. Teka Lena, hindi naman yata tamang idamay nila tayo sa matagal na nilang alitan. Kayo naman po, mawalang galang pero sa palagay niyo ba magkakaroon ng kapayapaan kung patuloy kayo magtatanim ng galit sa isa't isa? Tugon ni Luis. Ngunit imbis na magsalita, nanatiling tahimik ang mag-asawa. Laking gulat ni Luis dahil hindi na niya maikilos ang mga paa at kamay. Tay, itigil niyo po yan. Walang kinalaman si Luis dito. Wika ni Lena. Ngunit kagad namang nagsalita ang ama. Kadugo siya ni Kunching. Kaya pare-pareho lang sila para sa akin. Tugon ni Mang Celso. Ngunit napahinto sila nang bigla nilang marinig ang boses ni Aling Kunching. At talagang wala kayong kadala-dala, Celso, ano? Hindi pa ba sapat ang pagpatay ninyo sa kapatid ko? Gusto mo pang idamay pati ang apo ko? Wika ni Lola Kunching. Biglang lumuhod ang mag-asawa sa harapan ng matanda. Nang lingunin ni Luis ang lola, nakaramdam ito ng kakaibang kilabot. Ibinaling niya ang tingin sa mga magulang ni Lena. Halatang pinipilit ng mga ito na makatayo. Napagtanto ni Luis na kagagawa ng lola ang pagpapaluhod sa dalawa. Minsan ko na kayong binalaan na wag niyong gagalawin ang mga kaanak ko o kahit sinong malapit sa akin. Ano ba talaga ang gusto niyong mangyari? Wika ni Lola Kunching. Halata na ang galit sa boses ng matanda. Sa pagkakataong yon, nanatiling nakaluhod ang mag-asawa sa lupa. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdatingan ang iba pang kamag-anak ni Lena. Maya-maya pa, dumating na din si Lolo Fernan kasama ang ilan sa kanilang mga kamag-anak. Nilapitan nito si Luis upang itayo. Umalis ka na dito, Luis. Hindi mo na mapipigilan ng lola Kunching mo. Huling pagkakataon na ang binigay niya sa pamilya ng mga mambabarang na ito. Wika ni Lolo Fernan. Tumingin si Luis kay Lola Kunching. Nakatitig lamang din ito sa kanya at tumango. Lola, nakikiusap po ako. Huwag niyo po silang papatayin. Hindi po tayo kailangang umabot sa ganun.
Pagmamakaawa ni Luis, nilingon siya ng matanda at tumugon. Sige apo, bigyan mo ko ng isang katanggap-tanggap na dahilan para pagbigyan ko ang hiling mo. Dahil kung sariling paghuhusga ko ang susundin, dapat matagal nang patay ang dalawang mag-asawang ito. Kung hindi dahil sa pangako nila noon, alamang pinag-aagawan na ng mga demonyo ang kaluluwa nila sa impyerno. Tugon ni Lola Conching. Napayuko si Luis at muling nagsalita. Alam ko po ang hidwaan sa pagitan ng mga angka ninyo. Tama po kayo, Lola. Masakit nga po ang mga kaganapan. Pero hindi po ba mas masakit kung habang buhay niyong dadalhin yung poot sa isa't isa? Hindi po ba mas mahirap mamuhay na may dinadalang galit? Hindi po ba mahirap makisalamuha sa tao na alam mong anumang oras maaaring may sumaksak sa likuran mo? Oo nga po, Lola. Higit po akong mas bata kaysa sa inyo. Pero maniwala man kayo o hindi, lahat ng sinasabi ko ay napagdaanan ko. At sa nakikita ko ngayon, napagtanto kong hindi ito ang buhay na gusto ko. Ipinadala po ako ng tatay ko dito para baguhin ang pag-uugali at pananaw ko. Sa palagay ko po, gumana yung plano niya. Dahil pagkakataon na mismo nagpamukha sa akin ng masakit na katotohanan. Kaya pakiusap po, Lola. At sa inyo din po, Manong Celso. Itigil na po natin ito. Wika ni Luis. Matapos magsalita ng binata, nakita niyang huminahon si Lola Conching. Sinenyasan nito ang mga kaanak na umatras. Laking pasasalamat ni Luis dahil alam niyang pinakinggan ng matanda ang kahilingan. Ngunit taliwas ang naging pasya ng mag-asawang mambabarang. Kinuha nila ang pagkakataong yun upang tuluyang pabagsakin si Lola Conching. Tumayo si Celso at bumunot ng patali mula sa tagiliran. Nakita ni Luis na papatakbo ito papunta sa kanilang direksyon. Habang nakataas ang kamay at akmang sasaksakin ang matandang nakayakap sa kanya. Dali-daling iniikot ni Luis ang sarili para siya ang tamaan ng patalim. Napasigaw sa sobrang galit ang matanda at sa isang iglap, biglang dumilim ang kalangitan na tila nakikiayon sa bugso ng damdamin na matandang babaylan. Hindi nagsasalita ang matanda ng mga sandaling yun. Marahan niyang inilapag ang wala ng malay na katawan ni Luis. Sabay sabing, Hindi ko akalaing ganito kalalim ang galit mo sa akin, Celso. Pero hindi ko din sasayangin ang pagbubuwis ng buhay ng apo ko. Kaya tanggapin mo ang kaparusahang igagawad ko sa iyo. Sa ngalan ng kalikasan at ng makapangyarihang tagapaglika. wika ni Lola Conching. Matapos magsalita, unti-unting nagtipo ng itim na ulap sa ibabaw ng kinatatayuan nila. Kinuha ni Lolo Fernan si Luis upang dalhin sa ligtas na lugar. Isa-isa na ding nagsipag-atrasa ng iba pa nilang kaanak. Habang nakahiga sa kandungan ni Tatang Fernan, unti-unting nagkakamalay si Luis. Nakita ng binata si Lena. Nakatitig ito sa kanya na tila nagmamakaawa. Pilit tumayo si Luis upang puntahan ang kaibigan. Hindi na siya nagawa pang pigilan ni Lolo Fernan dahil nagulat ito sa biglaang pagbango ng apo. Luis, bumalik ka dito! Delikato dyan! Sigaw ni Lolo Fernan. Ngunit huli na ang lahat dahil biglang niyakap ng binata si Lena. Lola, pakiusap po. Tama na. Itigil niyo na po ito. Wika ni Luis. Natigilan ang matanda sa pag-uusal ng orasyon. Umalis ka dyan, Luis.
Minsan ka nang napahamak sa kamay ng pamilya ng babaeng yan. Huwag mo nang hahayaang maulit pa ito. Wika ni Lola Conching. Kung kinakailangan magbuwis ulit ako ng buhay para tumigil kayo, gagawin ko po yon. Alam niyong hindi paghihiganti ang sagot sa lahat, Lola. Huwag niyong pairalin ang galit niyo. Sa halip bigyan po ninyo ng pagkakataong umiral ang kapayapaan. Wika ni Luis. Unti-unting napagtanto ng matandang babayla na tama ang sinabi ng apo. Ibinaba nito ang tungkod at unti-unting nagliwanag ang kapaligiran. Napangiti si Luis at bumulong ng pasasalamat para sa matanda. Matapos yun, unti-unti siyang nawala ng malay habang yakap si Lena. Gagawin ko ito sa kahilingan ng aking apo, Celso. Kaya utang niyo ang pangalawang pagkakataong ito sa kanya. Wika ng matanda. Sabay talikod at lakad palayo. Teka, sandali lang, Nanang Conching. Wika ni Mang Celso. Lumingon si Lola Conching at laking gulat nito. Dahil nakaluhod sa harapan niya ang mag-asawang mambabarang. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang nagawa ng aming angkan. Nawa po ay magbigay daan ang kaganapang ito sa pag-iral ng kapayapaan sa ating mga angkan. At tatanawin ko pong utang na loob sa apo ninyo ang pangalawang pagkakataong ito. Wika ni Mang Celso. Matapos magsalita ay nilapitan nito si Luis. Dinampian ng palad ang sugat sa likod. Napahiyaw pa ang binata dahil sa sakit. At nang tanggalin ni Celso ang palad, tuluyang natuyo ang sugat ni Luis. Iho, patawarin mo ako. Hayaan mong ang panggagamot ko sa iyo ang maging daan ng pagpapakita ko ng senseridad sa aking pagsisisi. Lena, patawarin mo rin ako, anak, kung naging makasarili ako. Muling wika ni Mang Celso. Napangiti si Luis. Hinawakan ang braso ng matanda. Ang kaganapang iyon ang nagsilbing daan para tuluyang magwakas ang alitan sa dalawang angkan. At sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng kapayapaan. Hindi na din bumalik ng Maynila si Luis. Pinili ng binatang manatili sa lugar upang maging katuwang ng Lolo Fernan sa lahat ng gawain. Inaral din ng binata ang kaalaman ng Lola Conching at hindi nagtagal. Nagawa niya itong pagyamanin. Maging ang aral ng mga magulang ni Lena, hindi din niya pinalampas. Karagdagang karunungan din ito kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataon na makaengkwentro ng isang mambabarang. Kinilala si Luis bilang manggagamot sa kanilang lugar na labis namang ikinatutuwa ng ama. Naging makabuluhan sa binata ang araw na dinala siya ng ama sa kanilang probinsya. Dahil kung hindi ito nangyari, malamang patapon pa rin ang buhay magpasa hanggang ngayon. Nahanap ni Luis ang sarili. Ito ay dahil sa paggabay at pag-aaruga ni Lola Conching na kinatatakutang babaylan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Baing. Taong 1971. Probinsya ng Iloilo. 5 taon ang nakalilipas magmula nang maparalisa ang ina ni Baing na nagngangalang Aling Lina. Ayon sa nagtangkang gumamot, hindi na makakabalik pa ang katawan sa dati dahil balina ang buto sa likuran. Isang beses ay naaksidente ito nang umakyat sa puno ng sampalok para sana kumuha ng maisasahog sa sinigang.
Eksakto namang nasa bundok si Baing kaya pagbalik, naabutan na lamang na nakahandusay sa sahig ang ina. Nang akmang aalalayan na sana ito para maglakad, hindi na nakayanan pang bumangon dahil sa sobrang sakit ng likuran. Nang mismong araw na yon, nagtawag pa na manggagamot si Baing ngunit sakit na lamang ang napawi. Hindi na muling nakagalaw pa ang buong katawan. Dahil sa pangyayari, madalas na sinisisi ng binata ang sarili. Pakiramdam niya ay siya ang may sala sa kalagayan ng ina. Ngunit paulit-ulit namang sinasabi ni Aling Lina na aksidente ang lahat at walang may gusto sa nangyari. Kahit nahihirapan ng magsalita, patuloy pa rin ito sa pagboses makausap lamang ang anak. Sa bawat araw na dumadaan, palaging naghahanap si Baing na makakagamot o maski halamang gamot na lamang na pwedeng maipainom sa ina. Kahit papano, may naiinom naman ngunit ayon sa ina, hindi talaga siya makaramdam ng ginhawa. Isang araw, habang abala sa pagpupulot na maititindang niyog, may isang kapitbahay ang lumapit sa binata. Oy Baeng! Baeng! Nabalitaan ko may bagong dating na albularyo dito sa baryo natin. Ayon kay Inay magaling daw ang gagamot na yon. Dahil matagal na itong nagsanay sa karatig probinsya. Subukan nating puntahan. Baka mamaya siya na ang pag-asa ng nanay mo. Wika ng lalaki. Dahil sa narinig, nakaramdam ng kaba si Baing. Sa matagal na panahon na paghahanap, baka ito na ang magiging susi sa muling paggaling ng ina. Kaya naman, masayang sumang-ayon ito sa Ginoo. Matapos na maipon ang mga napulot na niyog, dumiretso muna ang dalawa sa tahanan nila Baing para magpaalam sa ina. Tumango lamang ito at diretso nang naglakad ang magkasama. Sa paglalakad, napapatanong ang binata kung bakit sa masukal na gubat sila dumadaan. Wala namang naging tugon pa ang Ginoo. Bagkus sumusunod na lamang dahil ito lang ang tanging daan papunta sa lugar ng albularyo. Pagkarating sa nasabing lugar, wala namang kakaiba sa tahanan ng albularyo. Wala pa ding masyadong gamit kaya naman inisip na lamang ni Baing na baka mag-aayos pa ito dahil sa kakarating pa lamang. Ang kasama na rin ang naglahad sa manggagamot patungkol sa sitwasyon ng ina ni Baing. Tumango naman ito at nagwika na nais puntahan ng pasyente. Kaya naman, isinama na ito ng dalawa papunta sa tahanan nila Baing. Pagkapasok ng kwarto, kung saan nakahiga ang ina, napailing ang manggagamot at sinabing, Talagang nasa malubhang kalagayan ng iyong ina. Aaminin kong mahihirapan tayo sa paggamot nito. Dahil matagal na panahon na ang nakalilipas magmula nang hindi makagalaw ang likuran niya. Wika ng manggagamot. May hinugot ito sa bulsa na nasa botelyang langis. Ipinahid yun sa katawan ni Aling Lina. Halos masuka naman si Baing at ang kapitbahay nang umalingasaw ang napakasangsang na amoy. Galing mismo sa katawan ng ina. Nagpatuloy lamang sa paghihilot ang albularyo. Habang ang dalawa naman, lumabas na muna ng kwarto dahil hindi na nakayanan pa ang baho doon. 2 oras din ang tinagal na manggagamot sa loob. At nang matapos, kinausap nito si Baing. O binata, wala ka nang kailangan ipag-alala dahil nasa maayos na ang kalagayan ng iyong ina. Malugod na tinanggap nito ang gamot na pinainom ko sa kanya. Kailangan na lamang mag-antay ng 7 araw para umepekto ito sa buong katawan.
Wika ng manggagamot. Gawa ng labis na pagkatuwa ni Baing, hindi na nito nagawa pang magtanong sa manggagamot at kagad nang nagpasalamat. Makailang minuto lang din ay nagpaalam na ito gawa ng may mga pasyente pa umanong pupuntahan. Kasabay ng pag-alis na matanda, umalis na rin ang kapitbahay. Pagpasok sa tahanan, pinuntahan nito ang kwarto ng ina. Kagaya ng kanina, sobrang sangsang pa din ang amoy kaya naman minabuting maglagay na muna ng pantakip sa ilong para maayos na malapitan ang nanay. Naupo ito sa tabi ni Aling Lina. Wala pa namang bago dito ngunit hindi naman nagtaka pa ang binata. Dahil kagaya ng sabi ng manggagamot, 7 araw pa bago ito tuluyang gagaling. Habang nasa tabi, wala namang humpay ang binata sa pagpapasalamat sa Diyos. Hindi man tuwid na makapagsalita si Aling Lina. Ngunit kapansin-pansin ang tila malungkot nitong muka. Pinagsawalang bahala naman ito ni Baing. Gawa ng malaki ang tiwala niya sa albularyo. Magmula ng araw na yon, hanggang sa sumapit ang 7 araw, wala namang kakaiba sa naging ikot ng buhay sa loob ng tahanan. Hindi rin nawala ang masangsang na amoy sa loob ng kwarto ni Aling Lina. 11:00 ng gabi. Hindi pa pumapasok ng tahanan si Baing gawa ng patuloy ito sa pagdarasal na sana umepekto na ang gamot. Ito na ang nakatakdang araw sa tuluyang paggaling ng ina. Maya-maya pa, habang abala sa pagtingala sa langit, narinig niya ang boses ng ina. Dali-dali itong pumasok sa loob dahil baka kung ano na ang nangyari. Bigla namang pumatak ang luha nang makitang naiiyak ang ina habang dahan-dahang naglalakad. Niyakap ito ni Baing at labis ang naging pasasalamat sa itaas. Nang mismong oras na yon, nakabalik na sa dating lakas si Aling Lina. Tila wala itong naging sakit dahil sa biglaang umaliwalas ang itsura. Kaya ang gabing yon ay isa sa pinakamasayang gabi ni Baing. Nang sumunod na araw, nanatili lamang ito sa tahanan. Ngunit may napansing kakaiba si Baing sa ina. Ayaw na nitong masinaga ng araw dahil sa tinakpa ng telang itim ang lahat ng bintana. Hindi na lamang ito pinansin pa ng binata gawa ng baka inihahanda pa ang katawan sa muli nitong pagsabay sa mundo. Ngunit lumipas pa ang 1 linggo. Unti-unti nang nag-iiba ang ugali ni Aling Lina. Bukod sa palagi itong galit ay madalas ring hindi na kumakain. Kahit ano nang pagsabi ang nagawa ng binata, ni isa sa mga ito ay hindi pinakinggan ng ina. Kaya naman minabuting pumunta na ng albularyo para ikonsulta ang nangyayari. Dahil sa alam na din ang daan papunta sa tahanan nito, mag-isang binaybay ni Baing ang lugar. At pagkarating ay wala nang tirahang naabutan doon. Kaya naman napakunot na lamang ang noo ng binata. Nagmasid-masid pa ito sa buong paligid ngunit ni isang tirahan ay wala nang nasilayan. Gayon na lamang ang pagtataka nito ngunit wala nang ibang naisip kundi puntahan ng kapitbahay na nagturo sa kanya sa manggagamot. Habang naglalakad, nakasalubong nito ang albularyo. Dire-diretso lamang ito kaya naman sinundan ni Baing. Tinapik niya sa balikat na dahilan ng paglingon. Subukan mong pahira ng kalamansi ang katawan ng iyong ina. Kapag ito'y hindi napaso, ibalik mo sa akin. Ngunit kapag namilipit sa hapde, pasensyahan na lamang tayo. Wika ng albularyo.
Kaagad din naman itong umalis kaya hindi na nagawa pang magtanong ng binata. May kung anong pumasok sa isipan at diretsong umuwi para subukan ang sinabi ng matanda. Pagkarating sa tahanan, naabutan nitong mahimbing ang pagkakatulog sa kwarto kaya naman kumuha na si Baing ng kalamansi. Dahan-dahang pinahid sa braso ng ina. Walang ano-ano eh. Bigla itong napalundag na tila uod na binudbura ng asin. Kasabay nito, ang brasong nalagyan ng kalamansi ay biglang nasunog. Tinitigan ito ng napakasama si Baing. Maya-maya pa tuluyan ng tumakbo papalayo. Nagawa pang sumunod ni Baing ngunit hindi na ito naabutan pa. Kaya naman, humingi na ito ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit magmula ng araw na yon, hindi na muli pang natagpuan ng ina. May mga sabi-sabi na isa na itong aswang. Dahil marami nang naging ganito sa lugar. Hindi naman naniwala si Baing. Gawa ng imposible dahil ginamot ito ng albularyo. May mga araw na sinusubukan pa ring puntahan ang tahanan ng manggagamot. Ngunit wala na talagang natagpuan pa sa lugar. Sa paglipas ng panahon, nakakilala ng isang albularyo si Baing. Nagawa nitong ikwento ang buong pangyayari patungkol sa ina. Ayon sa tugon ng manggagamot, wag na itong umasa pang babalik ito dahil sa tuluyan ng binuhay ng mga aswang ang madali nang mamatay na katawan ng ina. At ang matandang gumamot dito, isa lamang sa mga kalahi na nagpapanggap na tao. Habang paunti-unting naiintindihan ni Baing ang katotohanan sa sinapit ng ina, mas nabuhayan ito na mag-aral na lamang ng pagiging isang albularyo para makatulong sa mga ginagambala ng nilalang. Ilang taon pa ang lumipas, naging katuwang na ng kaibigang albularyo si Baing. Nag-aaral pa rin ito sa pagiging manggagamot. Dahil sa gusto munang makabisa ng maigi ang papasukin. Samantala, umuusad man sa buhay ngunit araw-araw pa nitong dinadala ang mga alaala ng ina. Ayon kay Baing, sa mundong ibabaw ang natutunan niya. Huwag basta magtitiwala, lalo na sa mga hindi kakilala dahil maraming nilalang ang pag-alagala na nagsasagawa ng pagduktong sa buhay ng tao. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Owa. Taong 1987, probinsya ng Samar. Unang linggo pa lamang ng Disyembre, halos lahat ng mga bata sa probinsya ay naghahanda na sa mga aawitin tuwing mga ngaroling. Isa na dito si Owa. Nalikas na maganda ang boses kaya naman palaging sinasama ng grupo sa pangangaroling. Bukod sa nakakapagpaganda ito sa awitin, nasisiyahan rin ang mga kasama gawa ng palabiro at pilyong bata ito. Kung gaano kabibong bata si Owa sa labas ng tahanan, kabaliktaran naman ito pagdating sa loob. Hindi niya magawang maging masaya dito dahil wala nang ibang inatupag ang parehong magulang, kundi ang magsugal. Gabi na ang mga ito kung makauwi. Madalas lasing kaya naman imbes na maagang makapagpahinga si Owa, napupuyat pa dahil sa pag-aasikaso sa mga ito. Isa pa sa mga ikinalulungkot ng bata dahil tuwing may dumadaloy na alak sa dugo ng ama, palagi siya nitong pinagsasabihan ng masasakit na salita. Ayon kay Owa, sa palagi niyang pagdinig sa usapin, hindi maiwasang maisip na nagsisisi ang ama sa pagbuhay sa kanya.
Gayunpaman, pilit na iniintindi ang mga magulang kaya hindi nito nagagawang maglayas ng tahanan. Isang araw, nagpaalam ito sa ina na sa maghapon ay mananatili sa labas dahil tutulong sa paggawa ng parol sa barangay. Wala namang tutol ang ina kaya diretso nang umalis si Owa. Pagkarating sa barangay, puro bata ang naabutan gawa ng sila talaga ang pinatawag ng kapitan para gawin ang mga palamuting ikakabit sa paghahanda sa Pasko. Lumapit na si Owa sa mga kasama. Karamihan sa mga ito ay dati nang kakilala. Ngunit may mangilan-ngilan pa din ang hindi batid dahil sa maaaring bagong lipat pa lamang ang mga ito. Hindi nagtagal ay nagumpisa na din sila sa mga gawain. Naging masaya at organisado naman ito dahil sa mga nakabantay na tanod. 12:00 ng tanghali, may dumating na mga pagkain galing sa kapitan. Isa-isa silang inabutan ng tanod nito at sabay-sabay na kumain. Habang abala sa pag-ubos ng kinakain, nagwika ang katabi ni Owanang. Balita ko, malaki daw magbigay ng pera si Aling Lagring. Tara Owa, sumama ka sa amin mamaya. Pag-aya nito, bigla namang napapatitig si Owa sa katabi. Napansing hindi ito kakilala. Napatanong kung bakit alam ang pangalan niya. Tumugon naman ito na tinanong sa ibang kaibigan kaya nalaman. Kasabay nun, nagpakilala din ang batang lalaki na nagngangalang Ikoy. Hindi man lubos na kilala. Sumang-ayon naman si Owa dahil sa mukha naman itong mabait. Matapos ang tanghalian, bumalik na ang mga bata sa ginagawa. Gawa ng busog at nakapagpahinga na. Naging napakaingay ng paligid dahil karamihan sa mga ito naglalaro na. Hindi naman nagalit ang nagbabantay gawa ng wala namang bata ang pinipilit na magtrabaho. Naisipan na rin ni Owa na umuwi na. Bago pa man umalis, inabisuhan siya ni Ikoy na 5:00 ang pagtitipon sa mismong lugar na yon. Pagka-uwi sa tahanan, wala namang ginawa si Owa kundi ang matulog. Hindi rin naman ito pinakialaman pa ng ina na abala sa paglalaba. Gawa ng pagod sa ginawa, 4:00 na ng hapon nang magising. Pagkabangon ay nakita sa bintana na papalabas ng bakuran ang ina. Kaya naman dali-dali itong sinundan. Tinanong ito ni Owa kung saan pupunta at ayon dito, may dadaluhan lamang handaan. Nagpaalam naman ito na mga ngaruling sa gabi. Tumango naman ang ina at sabay na umalis. Pagkabalik sa loob ng tahanan, naging abala na si Owa sa pagpili ng damit na isusuot. Matapos ay pumunta na ito sa nasabing tagpuan. Wala pa naman ang mga kasama kaya sinilip na muna ni Owa ang mga tanod. Naabala sa pagsabit ng mga parol. Maya-maya pa, narinig na niya ang boses ni Ikoy. Kaya sumama na ito. Napatanong naman si Owa kung nasaan ang iba pang mga kasama. Ngunit ayon kay Ikoy, nauna na ang mga ito sa bahay nila Aling Lagring. Kaya nagyaya na si Owang sumunod sa mga ito. Habang naglalakad ang dalawa, hindi maiwasang maitanong ni Owa ang dinadaanan. Gawa ng halos wala ng tao sa lugar. Tumugon naman si Ikoy na huwag mag-alala dahil madalas na siyang nagpupunta doon. Pagkarating sa lugar, labis na namangha si Owa gawa ng napakaganda ng tahanan ni Aling Lagring. Napakalawak ng bakuran. May malalaking bintana at pinto ang tahanan. Tila bahay ng isang napakayamang tao. Nang makita sila ng matanda, kagad silang pinagbuksan ng pinto. Niyaya na rin ang mga ito na kumain muna ng hapunan.
Hindi naman makatanggi si Owa dahil sa napakasarap na pagkain ang nakahain sa lamesa. Nauna nang kumuha si Ikoy kaya sumunod na rin si Owa. Habang kumakain, nakatitig lamang ang matanda sa kanya. Niyaya na ito ni Owa ngunit tumanggi rin at sinabing busog pa ito. Maya-maya pa nang matapos sa pagkain, biglang umawit ng pampaskong kanta si Ikoy. Walang ano-ano'y nagalit si Aling Lagring. Nanlisik ang mga mata at kasabay nito nagsitahulan ang mga aso sa labas ng tahanan. Napaka-agresibo ng mga ito kaya naman nakakaramdam ng kilabot si Owa. Humingi naman ng paumanhin si Ikoy. Ngunit tinitigan lamang siya ng matanda. Tumalikod na ito at naglakad palayo ng kusina. Nagyaya na ring umuwi si Owa ngunit sa kung anong dahilan, hindi na makapagsalita si Ikoy. Nagawa na nitong magpahayag sa pamamagitan ng senyas ng kamay. Ngunit hindi naman ito maintindihan ng bata. Maya-maya pa, biglang bumalik si Aling Lagring at may iniabot na 100 piso kay Owa. Nagpasalamat naman ito at maayos na nagpaalam. Tinapik pa nito ang kasama at sinabing uuwi na sila. Sumunod naman si Ikoy. Ngunit hindi talaga ito makapagsalita. Batid sa mukha ang biglaang sobrang pagkatakot. Pagkalabas ng bakuran, nagkaroon na ng boses si Ikoy. Ngunit nagtanong ito kung ano ang ginagawa nila sa lugar. Nagtataka naman si Owa. Gawa ng tila wala naman itong naaalala. Paulit-ulit na tinatanong ito ngunit batid sa mga salita na wala talaga siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Nagawa na ring maglahad ni Owa ng buong pangyayari. Nang akmang ipapakita sana ang 100 piso. Nagulat ito dahil sa hindi naman pera ang nahugot sa bulsa, kundi isang itim na bato. Tumawa na lamang ang kasama gawa ng kung ano-ano ang palusot nito. Hindi na pinagpatuloy pa ang pagsasalita at naglakad na papauwi ang dalawa. Naunang maglihis ng dinadaanan si Ikoy, habang si Owa naman ay diretso lamang. Pagkarating sa tahanan, wala muli itong naabutang tao. Nahiga na lamang sa kwarto at hindi kalaunay biglang nakatulog. Sa muling pagdilat ng mga mata, nakita sa orasan na 6:00 na ng umaga. Bago pa man bumangon, muling naalala ang itim na bato sa bulsa. Habang tinititigan ito, narinig naman niya ang boses ng ina na papalapit. Biglang napabangon si Owa nang mabanggit nito na wala na si Ikoy. Walang pagdadalawang isip na nagpaalam ito sa ina para mapuntahan ang kaibigan. Sa pagtatanong-tanong, narating din ito ang tahanan ni Ikoy. Nakakapanlumo ang naabutan dahil nasa kabaong na ang kaibigan. Magalang na tinanong ang ama nito. Ngunit tumugon naman na wala siyang ideya sa pangyayari. Diretsong inilahad ni Owa ang mga naganap nang sila ay nagpunta sa tahanan ni Aling Lagring. Nagawa ng manalo ng nilalang. Alam mo ba iyo, dati pa man lapitin na talaga ng mga engkanto si Ikoy. Kaya naman habang lumalaki siya, patuloy lang kami sa paghingi ng tulong sa mga manggagamot. Malas lamang ngayon, hindi na nakayanan pang labanan ng anak ko ang pag-iimbita ng mga may sa demonyong nilalang. Malakas ang kutob ko na hindi si Ikoy ang nagyaya sa'yo na pumunta doon kila Aling Lagring. Bagkus sa mga kasamahan nitong engkanto. Wika ng tatay ni Ikoy. Hindi pa man matanda sa edad ngunit malawak na ang pag-intindi ni Owa patungkol sa mga nilalang. Wala itong maisagot sa tatay ni Ikoy. Ngunit naiintindihan naman niya ang ibig sabihin ng pagpapahayag.
Matapos ang ilang oras na pananatili kasama ang yumaong kaibigan, nagpaalam na ito at sabay na naglakad papauwi. Nang madaan sa isang ilog, may kung anong pumasok sa isipan at hinagis ang itim na bato sa tubig. Nang hindi na makita, nagpatuloy na ito sa paglalakad pauwi. Magmula ng araw na yon, nagkaroon ng takot si Owa na pumasok sa tahanan ng hindi kakilala. Naging usap-usapan naman sa lugar na isang itim na engkanto si Aling Lagring. Wala mang nakakapagpatotoo. Ngunit naging malakas ang paniniwala ni Owa na ang matanda rin ang naging dahilan ng tuluyang pagkawala ng kaibigan. Samantalang kahit anong subok na hanapin muli ang itim na bato sa ilog, hindi na ito natagpuan pang muli. Yun na lang din sana ang magiging alaala ng huling makasama si Ikoy. Wala mang malinaw na pag-uugnay kay Aling Lagring at sa pagkamatay ng bata. Patuloy naman sa pagkukwento si Owa patungkol sa karanasan ng caroling sa itim na engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.